Magandang araw po sa inyong lahat. Well, meron pong mga kakaibang pangyayari ngayong araw. Ito po ay yung naulat ng tatlong judges ng International Criminal Court, yung korte na lumilitis kay Tatay Harry Roque, ay posibleng mabubuwag ang ICC. Okay, so yan pa ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. At pag-usapan natin itong never-ending na kaipalan ng administrasyon at never-ending na pagpapahirap ng mga kalaban nila sa politika. Nahin na natin itong patungkol kay Mike Defensor, no? Na nagpapa-interview itong si Mike Defensor at inilabas niya ang kanyang hinanaing patungkol dito sa ginawa ni Matibag sa kanya. Na plano ni Matibag na kasuhan itong si Mike Defensor ng seryoso pong kaso na trafficking, okay, human trafficking. And that is a serious case, no? Na ang taong bayan, naniniwala naman ang taong bayan na ito ay gawa-gawa lamang. Para naman to, isa sa madaling salita, no? Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ito ay to silence Mike Defensor. Di ba? Sa kay tagal-tagal na ni Mike Defensor sa pagiging politician. Bakit ngayon lang yan ikinaso sa kanya, di ba? Nakakatawa nga eh. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay si Bongbong Marcos pumunta po doon sa Barangay Tatalon. Nagpapa-epal na naman dito sa Quezon City. Kung saan, nagdala pa siya ng mikropono, nag-a-announce doon kung ano yung kanyang ginagawa. Halatang halata naman na nagpapakita lang siya sa taong bayan doon para ipinakita niya na nagtatrabaho siya. Alam ko namang magiging palpak pa rin yan eh. Mamaya, ano bang ginawa? Patungkol ito sa baha eh. Nag-ano raw siya, naghahanda na raw sila kasi alam naman natin, tag-ulan na. At may ginagawa raw sila doon. Yung dito mo talaga makikita. Talagang nung nakita ko nung nag-speech siya doon sa gitna ng daan. Sa gitna pa talaga ng daan, nag-speech siya. Nakita ko doon, parang wala talaga siyang plano, no? Parang kung meron man siyang plano, talagang wasak na wasak yung plano. Kahit anong maisipan niya. Sino kayang planner niya, no? Kasi di mo talaga maintindihan. Pupunta siya doon sa Russia, pupunta siya doon sa Cebu, dito naman sa Mindanao. Walang direksyon. Walang plano. Ngayon naman, nasa Quezon City siya. Wala. Di ko talaga alam kung ano yung Hindi kagaya nung panahon ni former President Duterte na meron talagang grand plan. Bago ay tumayo ako bilang presidente, ito yung mga plano ko. May direksyon bawat isa ng ahensya ng gobyerno. Pero ngayon, wala. Anything goes. Kung ano mangyari, mangyari. At hindi rin pinalagpas ng kanyang asawang palaka. Ay nako. Nagpapa-epal rin, pati itong asawa niya, pumuporma rin, akala niya mananalo siya. Ano kayang tatakbuhan ito sa 2028? Nagpapakita doon na mamaya may ipapakita ako patungkol dito kay First Lady Liza. First Lady na mukhang hindi First Lady. Ay nako. At last but not the least na ating pag-uusapan ay ito ngang matinding analysis na speech ni Attorney Harry Roque na kung saan ay itong ICC ay parang in conflict with President Donald Trump sa Amerika. At bakit sa analysis ni dating spokesperson Harry Roque ay posibleng mabubuwag ang ICC. Okay, so yan pa ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Kasi ganun yan eh. Yung INC, yung Iglesia ni Cristo, kaya ayaw nang sumuporta dito sa administrasyon na ito. Alam nyo naman ang INC na ang layunin ng INC is magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa Pilipinas through the administration. Susuporta ang INC dyan. Pero ngayon, wala nang ganang sumuporta itong INC because dito sa mga pinanggagawa ng administrasyon. Kakahiya. Ito pa, si Bongbong Marcos,
Ito yung ginawa niya sa barangay Tatalon sa Quezon City. Gumawa raw siya ng drainage para raw hindi na magbaha doon. Tapos sabi ko, ganyan lang kaliit ang plano mo? Diyan sa sobrang laki ng Quezon City, diyan sa barangay Tatalon. Ewan ko lang ha kung effective ba itong ginawa niya. Ito panoorin na lang natin. Magandang maga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Tatalon. Tingnan nyo, nag-speech siya sa gitna ng daan. Sinong hindi nakakatawa dyan? Ayan, syempre, titingnan talaga siya ng taong bayan. Kasi nag-speech ka sa gitna ng daan eh. E di syempre, traffic na naman yan. Sa gitna pa talaga? Ganyan ka kaepal? Sa G. Araneta Avenue at dahil Isa rin itong si Dizon eh. Ganun-ganun eh. Well, abot bibim, yawa ka. Ay nako. Ikaw Dizon no, noon yung panahon ni Tatay Digong, okay ka. Pero ngayon, nung sumanib ka na kay BBM, nagmukha kang katawa-tawa. Well, abot bibim, yawa ka. Ay nako, iwan ko lang. binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala Saan yung malaking drainage dyan? Nasaan? Malaki ba yan? Ang liit-liit naman ang drainage na yan. ninyo, nung nakaraan, So, dito sa barangay Tatalon raw, sobrang laki raw ng baha dyan. Okay? Malaki raw yung baha dyan. So, tingnan lang natin, BBM ha. Kasi papalapit na naman yung mga bagyo eh. Tingnan natin, hoy, sa mga nanonood ngayon sa taga Quezon City. Nandiyan po si BBM kasi nagtayo raw siya ng drainage dyan. So, kayong mga taga barangay Tatalon, ha? Isipin nyo ito. Wala na kayong baha dyan. Okay? Inayos na ni BBM. Okay? Sabi niya, ha? Mga taga barangay Tatalon, Quezon City, huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo babahain dyan kasi pumunta na si BBM dyan, lumapit na siya dyan, naggumawa na siya ng drainage. Okay, sige. Magaling. nandito rin kami, ipinakita natin yung Ipinakita natin, yan naman talaga ang magaling ka. Pakitang tao. Diyan ka magaling eh. Diyan ka magaling. Well, abot bibim, yawa ka. napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung Mas malaki para sa tao. Okay. malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Mukhang effective naman. Paano mo nalaman? hindi pa nga nagbaha. Alam mo nang effective, ha? Hindi pa nagbaha. I mean, hindi pa umulan, pero alam niya na effective. Wow, lakas ng tama mo, BBM. Well, abot bibim, yawa ka. Ang galing mo, ah. Di ba? Alam na niya na mukhang effective. Parang hindi pa siya sigurado na effective, ha? Hindi siya sigurado. Well, abot bibim, yawa ka. Ay, nako. BBM, hindi pa nagbaha, hindi pa nag-ulan, pero sabi mo, mukhang effective naman. Anong nangyari? Bakit alam mo? Mahirap talaga mayroong presidenteng bangag. Ay, nako. Tingnan lang natin talaga yan. Dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito, Dahil raw kausap niya ang taga riyan, wala na raw baha. Effective na raw yan. Ay, at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Ay kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Katawa-tawa siya, no? Siya pa talaga ang nag-explain niya. Siya pa talaga nag-explain. Alam mo, BBM, hindi mo na kailangang i-explain yan. Alam na yan ng mga taga dyan. Di ba? Ikaw pa nang explain dyan, wala kang alam dyan. Bakit hindi yung planner dyan o engineer dyan sa mga drainage na itinayo nyo ang pinapa-explain mo? Ikaw pa talaga ang nag-explain. Ang kaepal-epal mo. Well, abot bibim, yawa ka. Kaya yung drainage importante at ang tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang Akala ko ba yun na yun? Plano pa pala. Well, abot bibim, yawa ka. Ay, naku. Tingnan mo yung mukha ni Dizon, no? Parang nalilito rin sa sinabi ni BBM.
Ay, nako, katawa-tawa itong administrasyon na ito. Sunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero ano lang, small scale lang. Small scale lang. Baha pa rin yan. Ano, ito yung sinabi ko sa inyo. Gumagawa sila ng solusyon, yung dito lang, di ba? Yung, pareha ba, kagaya ng ayuda ba? Na gutom ang taong bayan. Gutom ang taong bayan, bigyan natin ng pagkain. Sa makalawa, gugutumin na naman yan. Tulong na naman, ayuda. Yun lang. BBM, alam mo, sa totoo lang, mali talaga yung ginawa mo. Gumawa ka ng panghabang buhay na solusyon. Hindi yung basta lang, gawa kami ng drainage dito, ganyan. Wala. There's no grand plan na ginawa mo. Kaya paulit-ulit na lang yan. Gago talaga itong presidenteng ito. Wala siyang pang long-term solution talaga. Walang long-term solution. Wala na. Gutom yung tao. Ayan, may magpapakain. Huwag mag-alala, may ayuda. Ganyan siya. Ganyan tayo minamaliit nitong presidenteng ito. Minamaliit tayo. Kasi po, kung ikaw may malasakit ka na presidente, talagang magplano ka. Magplano ka na hindi nagugutumin yung taong bayan. Paano mo hindi magugutom yung taong bayan? Focus ka sa agrikultura. Paano ba nyo pabababain itong mga presyo ng bilihin? Ganon. Hindi yung umaasa lang ang tao sa mga ayuda mo at bigas mo. Kagaya lang yan. Inahalin tulad ko lang yan sa solusyon na ginawa mo dyan, na gumawa ka ng drainage na walang kwenta. Gumawa ka ng structural, yung talagang grand plan sa drainage mo dyan. Hindi yung, sa bagay, wala ng pera. Ninakaw na lahat ng kaalyado niya. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan na malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka declogging ulit, palit ulit. Ako, hindi na talaga ako makapaghintay na si VP Sara ang maging presidente. Kasi kapag si VP Sara ang presidente, itong mga problema, itong mga ganyan, ubos yan. ayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig. At kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababa. Wag kayong masyadong maniwala na gagawin niya doon na. Wala. Kasi maraming sinasabi itong taong ito na hindi niya ginawa. Dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning. Ay nako, kawawang bansang Pilipinas. Yun lang masasabi ko, kawawa. Sa ganyang klaseng presidente, kawawa tayo. Kawawa talaga. Ito, punta tayo kay Atty. Harry Roque. Bakit kaya nasabi ni Atty. Harry Roque na mabubuwag itong ICC? Ito, panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, meron pong mga kakaibang pangyayari ngayong araw. Ito po ay yung naulat ng 3 judges ng International Criminal Court, yung korte na lumilitis kay Tatay Digong, ay nagdemanda sa Estados Unidos para mapabaliwala ang sanctions na inimpose ni President Trump laban sa ICC. Well, para sa ating kaalaman, bago natin pag-usapan itong kasong ito, si President Trump ay nag-order na sang-ayon sa isang batas sa Amerika ng sanctions laban sa ICC. Kasi itong si Trump, galit rin dito sa ICC. Sa mga prosecutors ito at sa prosecutor. Dalawang dahilan. Unang-una, dahil nagsimula ng investigasyon at mukhang gusto nilang kasuhan ang mga kasundaluhang Amerikano na lumaban sa Afghanistan. At pangalawa, dahil dun sa warrant of arrest na inisyu nila laban kay Netanyahu dahil dun sa mga krimen na nagaganap sa Gaza Strip. Now, hindi ko po pag-uusapan yung merito kung tama ba nakasuhan ng mga Amerikano.
Pero pagdating po sa ICC, kinakailangan pumayag naman ng mga bansa no, para magkaroon ng jurisdiction. Ang Russia at ang China ay hindi po ever sumapi ng ICC, di gaya ng Pilipinas na panandali ang sumapi. Now, ano ang dahilan at nagsampa ng kaso itong tatlong West? Itong tatlong West mo po ito ay si Kimberly Prost, si Solomi Balunga Bosa at si Rene Alapini Rene Alapini Gensao ay isang taga-Africa at siya po ay isa sa mga West larawan, no? Pasensya na ha kung putol-putol kasi mahina yung signal ni attorney, okay? Ito, tingnan natin kung makikita natin itong file na ito. Ano lang, listen carefully na lang tayo para maintindihan natin. Ito po, no, lumalabas. Yan po si Rene. Kung maalala niyo po, itong si Rene ay isa sa mga West na naglitis kay Tatay Digong sa pre-trial chamber. Sila yung nagdesisyon na hindi dapat bigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong at sila rin ang nag-confirm ng charges labang kay Tatay Digong. Bakit sila nagdemanda? Well, nais nilang ipawalang bisa yung order ni Trump na magkaroon ng sanctions laban sa ICC. At ang kanilang basihan no, sa kanilang pagdedemanda, unang-una, yung mga sanctions ay parusa. Hindi yan para i-regulate lamang. No? Parusa yan dahil gusto ni Trump na madiktahan niya ang mga desisyon ng ICC judges. No? Pangalawa, sinasabi nila na yung batas na ginagamit ni Trump para mag-impose ng sanctions ay hindi legal na basihan para magkaroon ng ganitong sanctions na in-impose si Tatay Digong, ni Tatay Trump laban sa ICC. At ito ay paghihimasok no, doon sa gawain ng mga huwes na di umano ay para magbigay nga ng katarungan at ito po ay paglabag doon sa pagiging independyente ng mga huwes. Now, hindi ko rin po i-discuss yung merito ng kanilang kaso. Kaso nila yan, bahala sila. Pero nais kong ipaliwanag sa inyo, ano ang epekto nitong kasong ito sa kaso ni Tatay Digong? Well, unang-una, dahil ang mga West mismo nagdemanda at nagsasabi na yung sanctions ay isang pamamaraan para madiktahan ng korte, itong kasong ito po na sinampa ng mga judges mismo ng ICC kasama na isang judge na nagkaroon ng desisyon kay Tatay Digong sa pre-trial chamber ay pag-amin na naiimpluwensyahan ng mga bansa at ng mga puwersa ang ICC. Alinsunod po ito sa paninindigan natin na ang ICC ay nakipagsabwatan sa gobyerno ng Marcos para nga po litisin, ikulong sa dahig ang Tatay Digong para maalis ang pinakamalaking tinik sa mga Marcoses sa kagustuhan nilang magkaroon ng Marcos forever. Ang mga mahistrado po, kapag tayo po ay nagsasalilo isang babae na hawak ang isang palatimbangan, ang isang sword at naka-blindfold, nakatakip ang mga mata, walang pinapanigan, independyente, nagbibigay katarungan sang-ayon sa batas. Pero ngayon po, inaamin ng mga West na ang mga hukom ng ICC, gaya rin ng mga hukom dito sa Pilipinas at sa kahit ano pang pati ng daigdig, ay naiimpluwensyahan. Hindi lang po ng kapangyarihan, posible rin po ng pera. Pagdating po dito sa ICC, meron na po talagang mga seryosong issues kung tama ba ang proseso ng pag-iimbestiga kay Tatay Digong. Unang-una, yung chief prosecutor na siya rin binigyan ng sanctions si Trump, si Karim Khan, siya po ngayon ay sinisisanti na dahil pagiging manyakis. Ibig sabihin, meron talagang dagok sa kanyang pagkatao at asahan natin, dahil siya ay naging manyakis doon sa kanyang opisyal na katungkulan bilang prosecutor ng International Criminal Court, ano ba naman yun na talagang yung kahinaan ng kanyang pagkatao ay na-impluwensyahan din yung kanyang desisyon na kasuhan si Tatay Digong. Naroriyan po yung sinasabi ng Marines 18+4 na talagang sila po ang nagpresenta ng mga testigo sa mga ICC investigator taliwas sa polisiya ng ICC na ang mga prosecutors dapat hindi lang humahanap ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala, kundi maghahanap din ng ebidensya na magpapatunay ng walang pagkakasala ng akusado. Pero dahil ang mga ebidensya ay kinalap galing lamang sa kalaban sa politika ni Tatay Digong na tawagin nating Tridiling na siyang naging utusan ni Marcos Bangag, natural. Ang mga ebidensya na kinalap nila ay ebidensya lamang sa pagkakasala di umano at walang kahit anong ebidensyang tinignan na walang pagkakasala si Tatay Digong. Pangalawa, sinabi rin ng mga Marines 18 na merong at least 2 million na naibigay kay Tridiling. At ito nga po ay para sa mga ICC investigators. Hindi ba kapag ang chief prosecutor na inasahan ng hukuman na mag-conduct ng patas na investigasyon ay ngayon suspendido at mukhang tatanggalin na dahil sa pagiging manyakis, hindi ba mag-iisip ka rin kung talagang nakarating kaya yung parte ng 2 million doon sa mga nag-iimbestiga? Hindi po ako nagbibintang na nakatanggap sila. Ang sinasabi ko lang,
Hindi ba dahil merong ang lamat ang pagkatao ng prosecutor, may posibilidad na nakarating din sa mga prosecutors yung 2 million na sinasabi ng mga Marines 18? Hindi po natin malalaman yan hanggang hindi mag-imbestiga ang ICC itself. Pero itong kasong sinampa nila, patunay na taliwas sa paniniwala ng marami, taliwas sa mensahe na gusto iparating ng ICC na sila'y independyente at walang kinikilingan, sila ngayon ay umaamin. Oo, naiimpluwensyahan ang hukuman, lalong-lalo na ang ICC. Bakit naman hindi ako nagtataka na naiimpluwensyahan sila? Well, unang-una po, no? Sila po'y halal ng mga estado. Ibig sabihin, utang na loob nila sa mga estado na bumoto sa kanila ang kanilang pagtatrabaho sa ICC. Karamihan naman po dyan, galing sa mga bansa galing sa Africa at mga developing countries ng Latin America dahil itong mga bansang ito ay ginawang requirement ng mga kanilang European colonizers na maging miyembro ng ICC. So natural, dahil sila ay mga taga-third world countries na ang kinikita nila ngayon ay napakalaki dahil nasa dolyares o euros na ngayon ang kita nila, magkakaroon sila ng utang na loob sa mga bansa na humalal sa kanila. Hindi ba tatanong sila ng utang na loob? At dahil ang mga Europeans ay dahil gusto nilang sampulan si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ay unang-una pa lang na ginawa niya nang siya ay bago sa posisyon, ay minura ang mga European diplomats. Hindi ba? Posible. Hindi ko sinasabi na ito'y katotohanan. Posible na talaga naman dikta ng mga makapangyarihang European colonizers ang pakikipagsabuatan sa Marcos regime para mawala ang Duterte bilang tinik sa mga Marcoses. Ang sinasabi ko lang, itong kasong ito, pag-amin na ang katarungan sa ICC ay hindi binibigay ng isang babae na merong taklob ang mga mata. Merong mga nakaka-impluwensya at ngayon, pumapalag sila dahil ayaw nila yung nag-i-impluwensya ngayon sa ICC. Pumayag sila ng mga Europeans na nag-impluwensya, siguro, pero ngayon, tinututulan nila ang impluwensya ng Amerika. Pero hindi ko rin inisirat ng tabi yung posibilidad na pati mga Amerikano ay kasabwat dun sa desisyon na tanggalin na si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil nga dun sa interes ng Amerika na dapat magamit nila ang Pilipinas bilang ang Singapore warship. Kaya nga, para matanggal na ang mga Duterte, pinakulong na si Tatay Digong. Pero ngayon malinaw na noong mga ICC judges ay pumalag sa interes ng Amerika at gumawa ng desisyon para parusahan ang mga Amerikano dahil sa mga krimen na nangyari sa Afghanistan at parusahan ang Israel dahil sa mga krimen na ginagawa nila sa Gaza Strip, pumapalag ngayon ang mga Amerikano. Totoo po, walang direct na relasyon itong kasong sinampa ng mga ICC judges sa kaso ni Tatay Digong. Pero dahil lang ang ICC po ay isang international tribunal na hindi pa subok, kinakailangan gawin ng ICC, ng mga mahistrago, ng prosecution at mga bansang kasapi dito ang lahat para mapatunayan sa buong daigdig at mainganyo yung mga bansa na ayaw pang sumapi sa ICC na walang kahit anong dungis ang ICC at hindi nila gagamitin ang proseso ng ICC bilang sandata para sa mga dahilang pampolitika. Nasa ICC po yan. Dahil sa ngayon po, ngayong kinakalaban na siya at talagang ninanais na ng Amerika, ng Russia at sa tingin ko pati China na tuluyan na siyang mabuwag, mas importante ngayon na mapaniwala ng ICC ang buong daigdig na sila ay patas, walang kinikilingan at para makamit yung ganyang kagustuhan, kinakailangan ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong dahil sa totoo lang po, wala na po talagang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong dahil natulog sa kangkungan, sa pansitan, ang prosecutor, nag-antay sa pangalawang taon na tayo nagbitiw na bago humingi ng abiso para magsimula ng preliminary investigation. Pero samantala, yung pagpipilit nila na ipatuloy ang kaso laban kay Tatay Digong, yan po ay dahilan at itaganin nyo to sa bato para mas marami pang bansa ang bumitiw. Kailan lang po? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman